Di ba papunta na tayo ng summer? Tag-araw na dapat ah. Bakit parang umuulan ng chismis? Mga Jai, bantayan nyo na maigi ang mga chikiting nyo, ha? Baka yan ay nare-recruit na ng mga terorista, hindi nyo pa nalalaman. Ay, nako! Buti sana kung marirescue niya tulad nung nangyari nung nakaraan sa Cebu. Na kung saan ay 21 na minor de edad ang nasagip ng ating mga kapulisan. 14 dito ay mga dalaginding at 7 dito ay mga binatilyo. Na ang chika ko ay kabilang sila sa Manobo tribe ng Talaingod, Mindanao. Pero nasa Cebu sila para mag-aral. At hindi alam ito ng kanilang mga magulang. Paano sila nakarating ng Cebu all the way from a distant tribe in Mindanao? At ang dinig ko ay galing daw sila sa isang NPA Salugpungan School. Wait, teka. Shit! Parang ganito yung problema na kinukwento ng isang tribal chief na na-interview namin ni Mamoka last 2019 ah. Kasama ko po ngayon ang ating mga tribal leaders. Karon kay naami sa Manila karon. Dito kami sa Manila para maghanap ng kung sino ang pwedeng magpatupad ng batas. Tinuod na utusyat balaod. Para mawala na ang salugpungan sa amin kasi yan ang nagbibigay sa aming problema. Anong naging problema? Ngayon, gusto niyo na siyang ipasarado. Pag Dati maganda naman ang palakad at kurikulum. Gwapo ang primero, ang kurikulum. Ang mga bata pero di nagtagal, di na pinapauwi ang mga bata. Pagkagabi tudluan pag-dismantle sa baril. At sabi, tinuturuan mag-dismantle ng baril at gumawa ng landmines at umatake sa detachment. Ang aking pangamba ay dahil pumapasok sa eskwela ang aking apo. Bakit nandun siya sa Davao at may dalang karatula, sumisigaw na ibagsak ang gobyerno? Goosebumps. Yan ang sinasabi ko. Be, ingatan maigi ang mga anak, ha? Pinag-aaral natin sila, hindi para mag-rally sa daan. Hindi tayo nagpapakapagod at nagbubuwis ng buhay para sa ating trabaho. Para magamit lang ang mga anak natin sa personal interest ng mga teroristang yan. Kapag ang school nyo ay may mga aktibidad na tulad nito. Ay, ano yan? Sino babarilin natin? Anong pinaglalaban dito? Ano yan? Anong tatak yan? Di ba yan tatak ng mga terorista? Pag ganyan ng ganyan transfer na. Lalo na kapag buwis na mamamayan ang ginagamit para paaralin kayo. Tapos makikita namin nagsisisigaw lang kayo sa daan. Para mga papansin ng ilang taon na kayo nagrarally, Beshi. Ilang presidente na ang nakalipas. Oust kayo ng oust. Tuta kayo ng tuta. Pasista kayo ng pasista. Putangina, hindi na natapos yung mga pinaglalaban nyo. Tapos, sure ba kayo dyan? Papansin naman. Ano ba yan? Unang chismis pa lang, stress na agad yung mga bilbil ko. TikTok dance break muna? Pero teka lang, magkaliwanagan tayo ha. Wala namang problema mag-TikTok. Pero siguraduhin lang natin na ginagawa natin ito sa ating bakanting personal na oras. Hindi sa oras ng trabaho, be. Ate naman. Hindi na nga maganda ang mag-TikTok sa oras ng trabaho. Ginawa mo pa sa, ano ba yan? Prayer. Ano ba naman yan? Ayun, ligwak sa trabaho si Ateng. At sana naman hindi siya maparusahan dun sa ibang bansa. Naway magsilbing aral ito sa ating lahat, ha? TikTok responsibly? Wow. Shit. Or kung ayaw nyo magsasayaw sa TikTok, pwede naman kayong kumanta tulad nito ni Kuya. Sige Kuya. Pakawalan mo lahat yan. Ilabas mo. May pa-disco lights. May pa-ilaw pa si Kuya, ha? Ayan na, bibirit na yan. Birit mo! Second voice sa sariling kanta. Hindi ko kinaya si Kuya. Nakita niyo yan? May doon mo malalaman kapag talagang hindi mo na kaya. Yung parang, ayoko na! Ganon. Yon ang senyales na pagod na ang isang tao. Ayoko na! Kuya,
Kung nasaan ka man, laban lang. Kakanta sa MRT, pero hindi susuko. Ganun. Tulad ni Kuya, chill-chill lang kasi, Mars. Parang yung paglapag ng Perseverance rover sa planetang Mars. Ay, smooth na smooth siya, be. It took about nearly 7 months para makatouchdown si Baguette sa Red Planet. At about 7 minutes ang kanyang pag-descent mula sa atmosphere hanggang sa paglapag nito. Ang goal nila ay hanapin ang 15 billion PhilHealth Fund na nawawala mula pa noong panahon ni Aquino. Pero galit na galit ang mga pawoks nung nagkahulihan ngayong panahon ni Duterte. Ay, hindi ba yun yung goal nila? Ay, sorry. Ang talagang goal pala nito ay hanapin yung 14 million na butante ni Aling Lenny noong 2016 na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maramdaman kung nasaan. Ay, hindi pa rin yun ang goal ng Mars rover. Dolomite. Baka maraming dolomite doon. Kasi yung dolomite natin dito mahinang klase. Dumaan lang naman sila sa dalawang matinding bagyo pero andyan pa rin sa Manila Bay. Ano? Nagkakalimutan tayo? Asa na yung mga mukhang tangang mainstream media? Katutok dyan nung kasagsagan ng bagyo. Ano? Nga. Expecting natatangay nito at aano din sa kawalan. Ay, naku, buti pa tong si Mars rover. May mission to search for an ancient microbial life para mapag-aralan ng mga scientists natin. Siguro factor yun para malaman kung pwede pa talaga natin itong tirahan in the near future. Yan ang sinasabi ko. May pakinabang. Nag-aaral, hindi nagrarally sa daan. Ang mga tao behind this project ay sila Katie Stack Morgan na isang deputy project scientist, Moose Stricker na nangangasiwa sa kalinisan ng proyekto, Al Chen na na-assign para sa landing system, Heather Bottom na isang systems engineer, Michelle Tommy Khaleesi na tumutulong sa pag-assemble ng spacecraft, Diana Trujillo na nag-handle ng robotic arms, Eric Aguilar na may hawak sa engineering models, at si Kaki na isang Martian lifeform na nagdotroll sa Twitter. Hindi kasama yung last. Sorry. Saludo sa inyo mga sir at ma'am to infinity and beyond. Pebrero na naman. It's the time of the year again, Beshi. Puputok na naman ba ang taal? Mars, puputok ka na naman ba? Day, magsabi ka naman kung sasabog ka. Nagpa-forced evacuation kasi sa taal ang Philippine Coast Guard dahil sunod-sunod na activity na nangyayari sa paligid ng bulkan. So ingat sa mga kababayan natin dyan, ha? Huwag na matigas ang ulo kapag pinapaligas, lumikas ka na. Unless naka-PCX kayo. Kabog! Land and sea-based motor vehicle pala yarn. Step 1 sa pagdadrive ng motor, gumising muna. Mukhang nasa dreamland pa to Aba, rumirevolution pa. Tang. Buhay ka pa. Mukhang hindi pa yata bayad yung motor Narinig niyo yung sabi niya? Hulugan! Next chika na nga, Day! Umpisa na ng bakbakan. Umpisa na ng umaatikabong labanan sa Kongreso. Dahil ang House Plenary Debates tungkol sa Constitutional Reform for Economic Provisions ay magsisimula na sa February 22. Bantayan natin itong maigi mga beshi, ha? Baka makatulog lang tayo saglit lumamang na naman ang kalaban. Tulad ng VP election race noong 2016. Sadly, ang protest case ni BBM sa Supreme Court ay pumanig sa kampo ni Aling Lenny. I guess hindi na natin malalaman ang katotohanan sa kung ano-anong hokus-pokus ang nangyari doon sa dikitang laban nila. Nakakapanghinayang lang na meron sana tayong matalinong Vice President ngayon. Hindi tulad ngayon na kung anong ginagawang paninira sa gobyerno. Pinangangalandakan pa sa ibang bansa. Hindi ka na nahiya. Kaya ka nasasabo ni Tatay Diggs Well, I can forgive Robredo. Every time she opens her mouth, talagang when she forgets that she's a lawyer, sabi ko nga, ma'am, kung ikaw ang presidente, hindi mo alam ang trabaho mo, huwag ka na lang dapat alam mo yan, abogado ka. That you should not be opening your mouth while we are negotiating. I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. Hindi ba kayo napapagod sa bungangan nitong lagi na lang nababagabag na babaeng ito? Wala namang magawa para patalsikin si PRRD. Panay parinig at patutsada lang naman ang ginagawa sa media. Kahit ilang press con pa ang gawin nila. Bukas, gigising pa rin tayong lahat na presidente pa rin si Duterte. Bakit? Ganyang katindi ang kapangyarihan ng head of state sa ating bulok na 1987 Constitution. Kailangan dumaan ng isang masalimuot na impeachment trial o mag-antay ng ilang taon para mapalitan. Kung naka-parliamentary system lang tayo, na kung saan weekly chinecheck ang accountability
gagamitin ng Prime Minister at ng kanyang buong cabinet laban sa matinding investigasyon ng shadow opposition. Harap-harapan silang ini-interrogate live, televised, sa mga makikitang hindi maganda sa kanilang proyekto o mga desisyon sa pagpapatakbo ng gobyerno. At kapag may kabalbalan na itong ginagawa, ay madaling makikita at mapapatalsik sa pwesto. O ano? No to chacha kayo ng no to chacha. Love na love nyo tong 1987 Constitution, taba? O, di mukha kayong tanga ngayon. 2 Mars, mabilisan lang. In case hindi na naman to umabot sa mga headline ng bayarang mainstream media, may mga karagdagang air assets tayong dumating na in-inspeksyon ni PRRD sa Clark Air Base na dadagdag sa ating pwersang militar. Eto pa, ang Manila to Clark Railway Project ay patuloy na umaarangkada. Ang chika ay target nilang gawing operational ang phase 1 nito by the end of 2021. This year, be. Saan ka pa? 230 lang sa kalam. Wala lang, mabilis ang update lang. Baka sabihin nyo na naman, wala na namang nararamdamang pagbabago sa administrasyong ito. So, pigahin ko na yung mga esophagus nyo. Eto na, dumating na ang ilang beses kong iniiwasang topic. Ilang beses kong tinakpan ng aking tenga para hindi ito marinig. Sabi kasi nila masakit to eh. Alam ko kasi tatagos to eh. Kahit payapa naman ang aking puso ngayon, ito na ang aking panahon para ito'y pakinggan. Inisnab ko to nung kanta pa lang siya. Pero hindi pa nakontento sa pananakit si ate mo Moira. Ginawan pa ng music video. Halina at panoorin natin at tignan natin kung gaano ba talaga kasakit ang kantang ito na dinagdagan pa ng music video. Joshua, do you take Julia as to be your lawful lawful wife? wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Kinasal na ba tong dalawang to? O char-char lang? Ay, ganda ni ate Moira. Fresh na fresh yung dalawa. Forever. Yun, ang sarap nito. Road trip, oh. Sana all may OBR. Bagay itong dalawang to. Sila ba? Wala. Proposal? Parang hindi masaya si ate girl. Role-playing ng kasal, ganon? Pwede pala yun. Ba't sila naiyak? Oh my gosh. Runaway bride si ateng. Aww. Ba't siya tumakbo? Nag-yes siya eh. Parang familiar sa akin tong ganitong situation. Nag-yes ka, be. Ano na? Pati ko naisip
Ano, may nakalimutan? Baka may nakalimutan si Ating. I'm sorry. I'm sorry. Dapat lang! Gosh, I'm sorry, wala kayong bisita. Ano, ba't dalawa lang kayo sa simbahan? I'm sorry na pagod ako. Ay, malamang, malayo ang tinakbo mo. I'm sorry na wala ako. Hindi ka nag-Waze. Natakot ako kasi hindi kita mahanap doon. Binigay ko sa'yo lahat, naubos lang ako. Ay, sorry, nasaktan kita. Sorry. Sorry kung wala ako nung mga panahon kailangan mo ako. Sorry kung wala ako nung kailangan mo mga kapitan. Sorry kung hindi kita na-protektahan. Hindi man lang kita na-protektahan. Takot ako. Sobra. Pero gusto ko nandun ako. Gusto ko nandun ako nung nasasaktan ka. Pero wala. Tangin ang mga linya. Siguro dahil alam ko na rin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sinubukan naman natin, diba? Lalaban naman natin, diba? Tried. Gusto ko mag-thank you sa'yo sa lahat ng Ina mo, boy, layo ka. memories na binigay mo sa akin. Sampuli, puta yan. Hindi man natin nagawa yung mga pangarap na. Ang init dito, ano ba yan? Masaya na ako sa mga pinagsamahan natin. Masaya ako na masaya ka. Masaya ako na masaya. Gusto ko maging masaya ka rin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Parang sinipon ako dun, ah. Gusto ko malaman mo na pinapatawad kita. Pinapatawad din kita.
Take care of yourself. I need to. Ako yung nauna, pero sa ang wakas ay kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana. Pinapatawad, pinapalaya, pinapaubaya ko na sa kanya. So, tagila naman, Moira. Ano kasalanan namin sa'yo para manakit ka ng ganito? Oh, teka, wala ba kayo napapansin? Ay, ano ba yan? Ay, oh, ganda yarn. Wala lang, flex ko lang. Baka lang may gustong bumili eh. PM sa page. Ay, shoutout muna sa ating featured chismoso of the week. Hello kay paring Magicero de la Serna ng Muntinlupa. Hindi ko lang sure kung sa loob o sa labas. Also known as Mac. Ano na? Gusto mo to, diba? Shoutout sa'yo, bro. Also, quick shoutout sa mga bisita natin last episode. Fel Fresco na na-appreciate ang importansya ng mga chismisan natin dito. Jello Oliver Garcia na hindi ko na-gets yung joke mo. Pero shoutout sa'yo. Arkel Yap na bet ang chismisan t-shirt natin. PM ka na sa page, bro. At si Monique San, kapag nag-iinarte. At Monique Sun, kapag normal lang. Nang may kagagawa ng mga pinagagagawa ko ngayon sa TikTok. Hello po sa inyo mga chismosa. At kung kayo naman ay may sizzling chismis na gustong i-share, post nyo sa ating public chismisan group sa Facebook, mga ma'am. Aantayin ko yung mga nagbabagang chismis nyo, mga giant. All links and sources ng mga napag-usapan natin ngayon ay nasa description box ng video na ito, mga beshi. O paano, hanggang dito na lang muna, mga Mars. Ito po si Aris Olea, ang inyong online chismis moderator. Kita-kits sa susunod nating chismisan. Tatlong kape na yung binanatan ko, be. Shoutout kape ko. Baka naman. Ha? Ha? Wow, ano ba yun? Ba't sino ba naka-invento niyan? Ay, hanapin ng 15 book niya. I got a whole lot of name, whole lot of numbers. Baka sabihin nyo na naman wala na naman nararamdaman pagbabagsak. Baka sabihin nyo na naman wala na namang nararamdaman pagbabagsak sa administrasyon ito. Baka sabihin nyo na naman wala na naman nararamdaman Pangarap ko talagang maging rapper eh. Grade school pa lang yata ako, nagbo-bone thugs in harmony na ako eh. Paper, paper, money, money, living in a hateful world, stick it, man. Ang hirap, beshi. Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang ng maayos na? Baka naman sabihin nyo, wala na namang nararamdamang pagbabago sa administrasyong ito. Ganun na lang, Aris. Bakit pa kailangan bilisan? Pinapagod mo lang sarili mo, be. Doon sa mga nag-iinarte dyan na pinaubaya. Be, hindi ka pinaubaya. Pinabayaan ka. So, Aris, sure ka ba na i-release mo tong video na to na ikaw ay nanonood ng paubaya? Okay, bahala na.